Praise the Lord! Say hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Sana kayong umawit sa ating Diyos sa buhay, El Shaddai! Amen! Praise the Lord! Tunay na nakakagalak magpuri sa ating Diyos. Amen! Kung ano man ang kalungkutan sa ating buhay, atin lang siyang awitan. Amen. At isayaw, mga ito. Just na mapifeel natin ang presence nating Diyos. Amen. 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 Praise the Praise Lord. the Lord! Glory to God! Dancers. Praise the Lord! Sa galak tayo magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah! Come on, dancers! Praise the Lord! God! Taas ang mga kamay! At sabay-sabay nating iwagay Ikaw ba'y nahihirapan sa iyong kalagayan, mga sisters? Ikaw ba'y nahihirapan sa iyong nararanasan? Ikaw ba'y naguguluhan sa nangyayari sa kapaligiran? Huwag kang mabahala dahil siya'y
Holy Spirit. Amen. Patuloy natin itaas sa ating mga kamay. At patuloy tayong magpuri sa ating Diyos na buhay. Ayon nga po sa 1 Samuel 2, verse 2, there's no one holy like the Lord. There is no one beside you. There is no rock like our God. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito. Tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa kabila namin ang pagkukulang. Patuloy kang naririyan, Panginoon. At patuloy na nag-iingat sa amin, sa bawat isa sa amin. Kaya't, Panginoon, sa mga pamamagitan ng mga papuring awiting itong inaalay namin, Panginoon, kailangan namin, Panginoon, na mabless ang bawat isa makakarinig, maitaas ang iyong pangalan at hindi aming mga sarili, Panginoon. Marami pong salamat, O God. Hallelujah. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. All have gone before us, all will believe. To sing the song of ages to the Lamb. Your name
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved us, son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Kadakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyong lahat ng aming papuri, pagluluwalhati, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your hearts contain a plan, they just could not understand. There was some work was done to the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, sa ngalan ng bugtong mong anak na sa Yesu Kristo at aming Panginoon, tanging tagapagligtas. Dalangin namin na sa aming pagtitipon ngayon, Ama, ay makaisa ka namin sa iyong Espiritu. At patuloy nawa, Ama, ang bawat isa po sa amin ay panahanan o Diyos ng iyong banal na kapangyarihan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, linisin kami sa lahat ng aming karumihan,
At dalangin po namin, Ama naming nasa langit, mangusap ka po sa amin. Ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan upang lubos namin maunawaan at makilala ang buktong mong anak na si Jesucristo, upang patuloy, O Diyos, na lumalim po ang aming ugnayan sa Kanya, ang pagmamahal at pananampalataya po namin, pananalig sa buktong mong anak na si Jesus. Dalangin po namin, dakilang Diyos, na sa aming pagtitipon, kami po'y inyong samahan. Pagbuksan mo nawa kami ng pintuan ng puso mo, Ama naming nasa langit, at ipagkaloob mo nawa ang dalangin at kahilingan ng bawat isa sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin ang Panginoon, nagdiriwag sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, litan ay iwasan na, tayo'y tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Marcos, Kabanata 10, simula mga talata 13 hanggang sa susunod na mga talata. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay, ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo.
Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon, sa Kanya ang lahat ng kapurihan, ngayon at magpakailan paman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mabuti ba ang Diyos? Mabuti ang Diyos. Amen? Na kung saan ay patuloy na tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon, patuloy lumapit sa trono ng kanyang habag upang sa araw na ito ay makamta natin ang mga pagpapalang ipinapangako sa atin ng Diyos. Amen? Handa na ba kayo natanggapin ang pagpapalang iyan? Sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa ating Panginoon at muli sa araw na ito, sa hapon pong ito, ay patuloy po na kung saan ang presensya po ng Diyos, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy po sa atin sa pangitan po na kung saan ang salita niya ay patuloy natin napapakinggan. Amen? Dito sa Ebanghelyo po na ating napakinggan po ngayon, ang sabi po rito, may mga tao po na nagdala ng mga bata sa ating Panginoong Hesukristo at ang kanilang layunin sa pagdala po sa Panginoong Hesus ay para hilingin na ang kamay ng Panginoong Hesus ay ipatong sa kanila. Amen? Ipatong sa kanila. Matatanaw po natin na ang mga taong ito na nagdala ng mga bata sa ating Panginoong Hesukristo, na yung mga batang iyan ay nais nilang ipagkatiwala sa kamay ni Jesus. Amen? Nais nilang ipagkatiwala sa kamay ng ating Panginoong na kung saan natatanaw po ng mga taong ito na nagdala ng mga bata na yan sa ating Panginoong Jesucristo, sa kamay ni Jesus may kinabukasan sila. Amen? Sa kamay ng Panginoong Jesucristo may mabuti silang mapapala. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya ang Panginoon matapos nung sandali na yan, nung pinagwikaan o pinagbabawalan ang mga bata po na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, nung sandali na yan nagalit ang ating Panginoon at ang wika ng Panginoon, hayaan nyo silang lumapit sa akin. Amen? Hayaan nyo na ang mga bata pong iyan ay mailapit sa ating Panginoong Jesucristo upang yung natatanaw nila sa ating Panginoong Hesus ay patuloy nilang maranasan. Amen? Kaya ang Panginoong Hesus nung sandali na yan ay meron siyang mensahe sa mga alagad o sa mga taong naruroon nung sandali pong iyan, na ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo sa mga batang ito naghahari ang Diyos. Amen? Sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Kaya ang sabi niya, kung hindi kayo maging katulad ng isang maliit na bata, hindi kayo paghaharian ng Diyos. Amen? Sinong gustong maging bata? Amen. Di ba? Lahat lalo na siguro kung mga nasa 70 ka na, baka hangarin mo maging bata pa. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, nais ipakita po sa atin ng Panginoong Jesucristo na yung katangian mayroon ng isang bata na dapat nating matanaw, makita natin sa ating buhay upang matularan at ang paghahari ng Diyos makamta natin. Amen? Dito po ipinagkatiwala at sa bandang huli po ng Ebanghelyo na ating binasa, ang mga bata po ay kinalong ni Jesus, ipinatong ang kanyang kamay at sila'y pinagpala. Amen. Pinagpala po sila. Inilaan ni Kristo ang kanyang kamay doon sa mga batang inilapit sa kanya at pinagpala ang kanilang buhay. Amen. Ang kamay ni Jesus
ang kailangan natin. Amen? Ang kamay na ito ang kailangan natin. Na kung ang kamay na ito ay naaabot po tayo, ang mabuting magagawa ng kamay ng Panginoong Hesus, mararanasan natin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ano ang katangian ng isang bata na dapat natin matanaw, matularan sa buhay po natin? Ang bata po ay marunong magpasakop. Amen? Kapag ang bata po ay marunong magpasakop, alam ng bata na kung saan mayroong mas nakakahigit sa kanya. Amen? Mayroong mas nakakahigit sa kanya at alam po natin, ito po yung kanyang mga magulang. Kung ang bata po ay marunong magpasakop sa mas nakakahigit po sa kanya, ang bata po ay makikitaan natin, kaya niya nagagawa ito sapagkat taglay niya ang puso na mayroong kababaang loob. Amen? Ang puso na mayroong kababaang loob. Na ang tao na ang puso po na may kababaang loob o handa marunong magpasakop, ito yung makikita po natin na sa bata po, sa puso ng bata, ang bata po ay marunong magtiwala. Amen? Ang bata po ay nagtitiwala po sa kanyang mga magulang. Na alam ng bata, mayroong mas nakakahigit kaysa kanya. Mayroong mas sigit kaysa lakas na taglay niya, masigit ang magagawa kaysa magagawa niya, masigit ang malalaman kaysa nalalaman niya, na ang bata nito'y kinikilala niya ang kanyang kahinaan. Amen. At ang kanyang kawalan sa buhay. Amen. Kinikilala niya ang kanyang kahinaan, kinikilala ng isang bata ang kanyang kawalan, mga kapatid, na kung saan kailangan niya ang tulong ng isang magulang para mapunuan ang kanyang pangangailangan. Amen? Kung ano yung mga kawalan sa kanyang buhay, nababatid ng bata po na ito, mga kapatid, pinaniniwalaan niya na kailangan niya ang kanyang mga magulang para ang lahat pong iyon ay mapunuan. Amen. Ngayon, ito po ang nais ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paano po ipinagkakatiwala ng bata ang kanyang buhay sa kamay ng kanyang mga magulang, sa magagawa ng kanyang mga magulang, kaya kapag ang bata ay nangangailangan ng tulong, lumalapit iyan sa kanyang mga magulang. Amen? Na ang sabi po, ang paghahari po ng Diyos ay mapapasa atin din po kung tayo'y gagaya sa isang bata na ang kanyang buhay ay ipinagkakatiwala sa magagawa ng kanyang magulang at ang buhay natin ay ipagkatiwala natin sa magagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Nakikilanli natin tulad ng bata ay kinikilala ang kahigitan ng kanyang magulang sa kanya, dapat ganun din natin kinikilala ang kahigitan ng Diyos sa buhay po natin. Amen? Ang kapangyarihan mayroon ang Diyos, mga kapatid, ay dapat kinikilala po natin sa ating buhay. Ang sabi po riyan, ang bata po kapag may kailangan, lumalapit sa kanyang mga magulang sapagkat alam ng bata mayroong kumukup-kup sa kanya. Amen? Na makapagbibigay ng kanyang pangangailangan. Ang sabi sa unang sulat ni Pedro, Kabanata 5, talata ay 7, sa Diyos kayo magtiwala. Ang sabi po, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup-kup sa inyo. Ang sabi sa aklat ng Kawikaan, sa Diyos ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa iyong karunungan. Iyan yung bata. Amen? Alam ng bata na mayroong masigit na kung saan nalalaman ang kanyang mga magulang kaysa kanya. Kaya yung bata ipinagkakatiwala sa magagawa ng kanyang magulang ang kanyang buhay. Ganon din po tayo. Ang sabi po dyan, paghaharian lang tayo ng Diyos, ang buhay po natin kung hindi tayo mananangan tulad ng bata sa kanyang karunungan, kundi magtiwala sa ating Diyos, sa magagawa ng Diyos sa buhay po natin. Ang sabi, siya ang kumukup-kup sa atin. Amen? Siya ang kumukup-kup sa atin. Kaya sinabi po sa aklat
ni Jeremiah, Kabanata 17, talata po ay 5, sa Diyos ka magtiwala buong puso at lubusan. O ang sabi po ay, parurusahan ko ang sino mang tumalikod sa akin at magtiwala sa lakas ng taong may hangganan ang buhay. Amen? Minsan, ang karunungan po meron tayo kapatid, umaasa tayo minsan sa karunungan meron ang tao. Umaasa tayo sa magagawa ng tao. Amen? Subalit makita natin kung ang Diyos ang siyang kumukup-kup sa atin at tulad ng bata nagpapasakop sa kanyang magulang, kung tayo rin po'y magpapakababa at magpasakop sa atin Diyos, ang paghahari ng Diyos ay isa sa atin. Amen? Sa atin ang paghahari po ng Diyos. Maalala niyo po si Propeta Elias, ang lingkod ng Diyos. Si Propeta Elias po, sinabi niya minsan, ang sabi niya, hindi uulan ng 3 taon at kalahati. Amen. Kung hindi uulan ng 3 taon at kalahati, lahat sa lugar na iyon apektado. Amen? Lahat sa lugar na iyon apektado, magkakaroon ng matinding tanggutom. Kung magkaroon ng matinding tagutom at lahat sa lugar na yan ay magiging apektado po, sinong pwedeng lapitan ni Elias na tao para tulungan siya? Wala. Di po ba? Wala, kasi lahat dadanas ng gutom sa panahon na yan na hindi papatakpo ang ulan. Pero nung sabihin po yan ni Elias na pati ang buhay niya alam niya apektado, wala siyang taong pwedeng asahan sa panahon po na yan. Pero si Elias, mga kapatid, naniniwala sa nung sandali na yan, mayroong Diyos na kumukup-kup sa kanya. Amen? Mayroong Diyos na higit na makapangyarihan na kung saan ay nag-iingat ng kanyang buhay na pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay. Noong panahon po ni Elias, mga kapatid, nung ang kanyang buhay ay ipinagkakatiwala niya sa magagawa po ng Diyos, sa loob ng 3 taon na hindi umulan, nagkaroon na ng matinding tagutom nung panahon pong iyan, pero si Elias hindi kinukulang. Amen? Dahil si Elias walang taong malalapitan na pwede magbigay ng kanyang pangangailangan nung panahon na yan, dahil lahat ay dumaranas ng gutom, anong ginawa ng Diyos? May inuutusan siyang uwak na magdala ng pagkain ni Propeta Elias. Amen. Dahil walang pwedeng utusan ang Diyos na tao na magdala ng pagkain niya dahil lahat ay apektado ng gutom. Pero dahil mayroong Diyos na kumukup-kup sa kanya, may Diyos ng sandali na yan na kahit ang ibon ay kaya niyang gamitin para ipagkaloob ang pangangailangan ng kanyang lingkod na may tiwala sa kanya. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang isang bata po ay masunurin. Masunurin. Amen? Dahil alam niya na kung saan may nakakahigit sa kanya, na sa ilalim siya ng kapangyarihan ng kanyang mga magulang, at dahil po dyan siya nagpapasakop, at ang bilang pagpapasakop ng isang bata, makita mong isang bata na nagpapasakop sa kanyang mga magulang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga magulang. Amen? Masunurin. Isang bata masunurin kasi marunong makinig. Amen. Ang masunurin ay pinaniniwalaan ang naririnig niya, ang sinasabi sa kanya. Ginagawa niya kung ano ang sinasabi sa kanya. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, masunurin ka ba? Ano sagot niya? Purihin natin ang ating Panginoong Yesus. Glory to God. Hallelujah. Ito po yung nais ng Panginoon na dapat natin makita sa isang bata upang ang paghahari ng Diyos ay mapasa atin. Wala namang pinaghaharian ng Diyos na matigas ang ulo. Amen? Di po ba? Kundi ang kanya pong pinaghaharian ay alam po natin, taong masunurin. Taong nagpapasako po sa kanya. Di ba? Natutuwa ba kayo kapag ang inyong anak ay masunurin? Pinagpapala nyo ba sila kapag sila ay masunurin?
Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Masunurin. Ang sabi po diyan, marunong siya makinig, pinaniniwalaan yung kanyang napapakinggan at kanyang sinusunod. Ginagawa niya po iyon. Ang sabi po sa aklat po ng Kawikaan, Kabanata po ay 4, talata 21, ang sabi po roon ay ganito, huwag mong alisin ang iyong paningin sa aking sinasabi. Ang sabi po diyan, huwag mong alisin ang iyong paningin. Huwag itong pabayaan mawala sa paningin. Una po, aking anak, salita ko'y pakinggan mong mabuti. Pakinggan mo at ikiling sa aking sinasabi. Huwag itong pabayaan mawala sa paningin. Sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Amen. Huwag mong alisin, ang sabi po diyan, ang iyong paningin sa aking sinasabi. Magagawa po natin yung ipinag-uutos sa atin ng Diyos, masusunod po natin iyon kung nakikita po natin kung ano yung mabuti. Amen. Na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kung ano yung mabuti na ipinapagawa sa atin ng Diyos. Kasi kapag hindi mo tinatanaw kung ano yung mabuti, amen, doon sa sinasabi po ng Diyos, hindi mo iyon magagawa. Kaya ang tao po na nakakasunod lamang ay kapag nakikita niya kung ano yung mabuti na sinasabi po sa kanya. Amen? At yung mabuting iyon, yun ang kanyang ginagawa. Pangalawa po, huwag mong alisin doon ang paningin mo. Dapat makita mo rin, hindi lang yung mabuting ipinapagawa niya, kundi yung mabuting idudulot nito sa iyo. Amen? Yung mabuting idudulot nun sa atin. Kasi kapag hindi mo natatanaw lahat yon, hindi mo magagawang gawin yung kanyang sinasabi. Amen? Hindi po natin iyan masusunod. Purihin po natin ang ating Panginoon. Minsan po yung bata po, tingnan niyo po yung bata ay ganito. Yung bata, sinasabi po ng magulang sa bata, anak, mag-aral ka ng mabuti. Dahil mahirap lang tayo, wala kaming ipamamana sa iyong kayamanan. Maliban sa ikaw ay mapagtapos sa pag-aaral. Ano yung mabuti doon na dapat gawin ng bata sa sinasabing iyon? Ano yung mabuti doon na dapat niyang gawin para masunod niya? Yung salitang mag-aral kang mabuti. Amen? Yung salitang mag-aral kang mabuti, yun po yung salita na kinakailangan makita ng bata para sundin yung salitang iyon. Amen? Pangalawa, ang sabi po diyan, sapagkat wala kaming kayamanang ibibigay sa iyo, maipapamana sa iyo, maliban sa ikaw ay mapagtapos sa pag-aaral. Amen? Yung pangalawa doon, matanaw mo na kung saan yung sinasabi po na pag-aaral ng mabuti ay isang kayamanan. Amen? Isang kayamanan na mayroong maidudulot sa iyo na mabuti. Dapat matanaw natin yon. Sige, palakpakan niyo ang Panginoong Hesus. Kasi kapag hindi natin iyan natatanaw, yung mabuti na iyon, hindi natin magagawa iyon, at yung mabuting maidudulot sa atin nun, hindi din yun natin mararanasan. Kaya ang sabi ng Diyos, para masunod po natin yan, ikiling mo sa Kanya ang iyong pandinig sa Kanyang sinasabi. Kaya nagagawa ng bata ang ipinag-uutos ng kanyang mga magulang kasi nakikita ng bata at nauunawaan ng bata kung ano yung mabuti na sinasabi ng kanyang magulang. Amen. Ganon din po sa buhay natin. Ang paghahari ng Diyos mahahayag sa buhay natin, mananatili po sa bawat isa po sa atin kung ang sinasabi ng Diyos na mabuti ang siya nating ginagawa. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah.
Andyan pa ba kayo? Diba? Kaya minsan po makita po natin, marami naman na kung saan mga tao, masabi natin, hindi nakapag-aral. Di po ba? Pero makikita natin sa mga experience po nila, sa mga karanasan, doon sila natututong gumawa ng mabuti. Amen? Na kung saan, yung kanilang natutunan sa kanilang karanasan mga kapatid, na natutunan nilang gawin sa buhay po nila, nagbubunga ito ng maganda sa buhay po nila. Amen? Pag-aaral din po yon. Amen? Ang sabi nga, pulutin mo yung mabuti, itakwil mo yung masama. Amen? Kapag mabuti ang ating pinupulot, mapapabuti tayo. Amen. Sinong gustong mapabuti? Yan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi ng Diyos ay ganito. Sabi niya, magpatawad kayo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Amen. Ano yung mabuting dapat nating gawin? Na dapat tanawin at dapat gawin dun sa salita niya. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata po ay 6, talata 37. Ang sabi po diyan, sabi niya, magpatawad kayo. Sabi niya, magpatawad kayo. Ang sabi po riyan, at kayo'y patatawarin ng Diyos. Ano yung mabuting dapat nating tanawin para gawin sa buhay natin? Magpatawad. Amen? Yung mabuting itinuturo ng Diyos na dapat nating gawin ay yung salitang magpatawad. Amen? Na kapag ginawa mo iyon, ang maidudulot sa atin noon ay kapag tayo nagkasala, patatawarin din tayo ng ating Diyos. Amen? Ngayon, yung maidudulot noon sa atin na maganda, ay mararalasan lang natin kung gagawin muna natin yung mabuting sinasabi niyang dapat nating gawin. Amen. Madali ba magpatawad? Sino nagsasabing madaling magpatawad? Taas ang kamay. Ayan. Kung hindi mo kasama ang Diyos, amen. Kung hindi mo kasama ang Diyos, mahihirapan ka magpatawad. Bakit? Kasi magiging lingkod ka ng iyong sariling damdamin. Amen. Magiging lingkod ka ng iyong sariling damdamin at hindi ka magiging lingkod ng Diyos. Amen. Halimbawa na lang, pag sinabi, kapag kasama mo ang Diyos, magagawa mo magpatawad. Amen. Kung hindi ka magpapatawad, isa lang ibig sabihin niyan, ayaw mo siyang makasama. Ganun ba yun? Ganun na nga siguro. Madalas ko naririnig kay Brother Resty, tama ba? Tama o tama? Wala kang pagpilian, Ayan. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kung tatanawin po natin, minsan kasi narinig ko kay Brother Mike, mahirap magpatawad, pero pagkasama mo ang Diyos, magagawa mo. Magagawa mo. Iisipin mo na lang, kapag hindi ka magpatawad, mga kapatid, isipin mo na lang kung gaano kahirap mabuhay na hindi kasama ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Kaya ganun po mga kapatid, nakita po kahit sa isang tahanan po, kapag ang mga anak ay nag-aaway-away, anong sasabihin po ng magulang? Magkasundo kayo, magpatawaran kayo. Amen? Na kung saan pinakikinggan iyon ng mga anak upang sila mga kapatid at ginagawa po yun, makikita mo na babati-bati ang magkakapatid sa isang tahanan. Bakit po? Kasi nakikita nila at natatanaw, yun ang mabuting dapat nilang gawin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya magagawa po natin iyan kung hinahangad po natin na ang Diyos ang patuloy na maghari sa buhay po natin. Amen? Susundin at susundin po natin iyan. Amen.
Pero parang medyo mahirap, ano? Pero sabi nga ng Lord, kung hindi ka maging katulad ng isang bata, na kapag ang bata ay kapag nag-aaway, maya-maya bati na, nagpapatawad na, kapag hindi mo ginaya ang bata, hindi ka paghaharian ng Diyos. Amen? Kung hindi natin tataglayin ang puso na yan na handa magpatawad, hindi tayo paghaharian ng ating Diyos. Ba? Pangalawa, ewan ko lang kung mahirap ito sa inyo. Pangalawa, ang sabi po ni Lord, magbigay ka at ikaw ay bibigyan, hustong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw. Ano yung mabuting dapat gawin? Para na kung saan, mga kapatid, yung mabuting maidudulot nito sa atin, na kung saan sinasabing ibabalik, siksik, liglig, at nag-uumapaw, ano yung mabuting dapat muna nating gawin na itinuturo ng Lord? Magbigay. Kung kanina sa mahirap magpatawad, ang hirap magsabing amen. Mukhang mas mahirap ata pag sinabing magbigay. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Gusto ko lang pong ipatanaw po sa inyo dito, mga kapatid, na mayroon po, na sabi ng Panginoong Hesus, huwag natin alisin ang ating paningin sa kanyang sinasabi. Amen? Para masunod po natin iyon. Na para po na masunod natin yon, sa bawat sinasabi niya, tingnan mo kung ano yung mabuting ipinapagawa niya sa atin. Amen? Dahil kapag ginawa natin iyan, ang kasunod niyan ay yung mabuting maidudulot nito sa atin. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na masusunod lang po natin iyan, mga kapatid, ang lahat ng nais po ng ating Panginoong Jesucristo kapag yan ang ating tinatanaw sa buhay po natin. Amen? Yung mabuti na nais niyang dapat natin sundin sa buhay natin. Pangatlo po, yung bata po ay mayroong kinakatakutan. Ano yung kinakatakutan ng bata? Ang bata po, ang kanyang kinakatakutan ay mapawalay sa kanyang mga magulang. Amen. Takot ang bata na mapawalay po sa kanyang mga magulang. Kayo po ba naranasan nyo na ito? Siguro naranasan nyo na iyan. Nung first time kayong mangibang bansa, siguro, nakaramdam kayo na takot mapawalay sa kanila. Hindi na kayo bata noon. Hindi po ba? Pero naramdaman nyo pa po iyon. Hindi po ba? Naramdaman po natin iyon, mga kapatid. Dito po yung bata po, mga kapatid, ay ganito. Alam ng bata na may kumukup-kup sa kanya. Amen? Kaya babalikan ko yung una kanina. Alam ng bata may kumukup-kup po sa kanya, na kapag ang bata po ay may pangangailangan, ang lapit niya ay nasa kanyang magulang. Yung anak mo minsan papasok sa school. Pag uwi po galing sa eskwela po, may habilin ang teacher. Meron kayong babayaran bukas na ganitong halaga. Kinakailangan bayad kayo bukas. Pag uwi ng bata, sasabihin niya sa kanyang mga magulang, Nay, sabi ni teacher, bukas magbabayad kami ng ganito. Kinakailangan bukas bayad na kami. Pagtapos sabihin iyon ng bata, yung bata po maglalaro na. Amen? Yung bata maglalaro, yung bata, hindi na po iisipin ng bata kung saan niya kukunin yun. Amen? Bakit po? Hindi na yun problema ng bata, problema na iyon ng magulang na kumukup-kup sa kanya. Amen? At nagtitiwala ang bata na yon na yung sinabi niyang pangangailangan niya ay kayang ibigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Yung bata po dito, kapag ang bata ay napawalay sa kanyang mga magulang, ang bata ay umiiyak. Amen. Ang bata po ay umiiyak. Bigyan mo man yung bata ng pagkain, bigyan mo yung bata ng pagkain, tatahan lang yan saglit. Amen? Pero kapag wala na yung pagkain iyan, hahanapin niya ulit yung kanyang mga magulang.
Hahanapin niya po iyan, mga kapatid, sa ating Penso Kristo. Kasi ito yung kinakatakutan. Subukan mo minsan yung anak mo, nung maliit pa, isama po siya kapag namamalengke ka, kapag napawalay siya sa'yo. Amen? Sobra takot ng bata, umiiyak yung bata. Amen? Dahil yan ang kanyang kinakatakutan, ang mapawalay sa kanyang magulang. Nawa yung kinakatakutan ng bata na ito, yung nararamdaman ng bata na takot kapag siya napawalay sa kanyang mga magulang, nawa maramdaman natin. Amen? Kapag tayo napapawalay sa Diyos. Amen? Dapat maramdaman din po natin yan kapag tayo napapawalay sa Diyos. Na kahit ang bata, bigyan mo ng mga ganito. Mga kapatid, ang bata'y patuloy hahanapin ang kanyang ama, hahanapin ang kanyang nanay, mga kapatid. Bakit? Walang bagay na pwedeng ipalit sa puso ng bata sa kanyang mga magulang. Amen? Wala po. Sige, palakpakan nyo para sa Panginoon po iyan. Na kung walang bagay na pwedeng ipalit sa puso ng isang bata, ng isang anak kapatid sa kanyang mga magulang, nais ng Lord, sana ganun din tayo. Amen? Walang pwedeng ipalit sa Kanya sa puso ng bawat isa sa atin. Na anumang bagay meron tayo sa daigdig na ito, anumang pagpapala meron tayo sa daigdig po na ito, mga kapatid, siya pa rin dapat ang ating hinahanap sa buhay natin. Amen. Siya pa rin ang dapat na minimithi natin palaging makasama sa buhay po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. Bakit po? Alam ng bata po na ito na ang kanyang buhay nung sandali na yan ay alam ng bata na panatag lang, ligtas lang ang kanyang buhay kapag nasa kalinga siya ng kanyang mga magulang. Amen? Ligtas lang siya kapag nasa kalinga siya ng kanyang mga magulang. Ano ang sabi sa Salmo 91? Saan ang tao ligtas? Saan ang tao ligtas? Ang sabi sa Salmo 91, Kabanata 4, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Wala sa mga bagay, meron tayo. Wala sa pinag-aralan mo. Wala sa katungkulan, meron ka. Wala sa kinikita mo, anuman laki yan, mga kapatid. Wala diyan sa kalinga ng mga bagay na iyan ang ating tiyak na kaligtasan. Ang sabi po, ang tao po ay may tiyak lamang na kaligtasan sa kalinga ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kung saan matakot tayo tulad ng bata, takot na mabuhay mag-isa. Amen. Takot mabuhay mag-isa dahil alam ng batang ito, mga kapatid, hindi niya kayang mag-isa. Kailangan niya ang kanyang mga magulang. Ang sabi, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Amen? At yan ang dapat nating katakutan sa daigdig po na to, ang mabuhay na hiwalay sa Diyos. Amen? Ang mabuhay na wala sa kalinga o ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Lahat ng ating pangangailangan, kaya ka may trabaho, binigyan ka ng Diyos ng hanap buhay sa bansang ito dahil alam ng Diyos, kailangan mo iyan. Amen. Amen. Kaya may gawain si El Shaddai sa lugar na ito dahil alam ng Diyos, mga kapatid, wala po sa mga bagay na mayroon ka sa bansang ito ang tiyak mong kaligtasan nasa kalinga niya. Nasa kalinga niya. Na ang nais ng Diyos, kung paano ang bata hindi lumalayo sa kalinga ng kanyang mga magulang, ganun din tayo. Amen. Huwag tayong lumayo sa kalinga ng Diyos. Amen. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, maraming salamat. Sa pamamagitan, Panginoong Hesus, ng banal mong gawain sa bansa pong ito,
na iyong pinagdalhan po sa amin. Nararanasan po namin ang iyong pagmamahal. Nararanasan po namin na hindi mo kami nakakalimutan. Nararanasan po namin na hindi mo kami iniiwan, na hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoong Hesus, sa banal mong gawain, na sa pangitan ng banal mong gawain ito, nararanasan namin ang iyong pagkalinga sa amin. Nararanasan namin ang pagpapahalaga mo sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, tulad ng isang bata na may pusong taglay ang kababaang loob, pagkalooban mo kami ng pusong iyan. Isang puso na kung saan kinikilalang higit na magagawa mo sa buhay po namin. Isang puso na kung saan dakilang Diyos ay marunong sumunod sa iyong banal na kalooban. Puso na kung saan punong-puno ng takot na mapawalay sa iyo, Panginoong Jesucristo. Pagkalooban mo kami ng isang puso, tulad ng isang bata na walang ibang kinikilalang tunay na kayamanan sa kanyang buhay, kundi ang kanyang mga magulang. Yan ang pusong nais namin, na walang ibang kinikilalang higit na kayamanan, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesucristo. Kayamanan na hindi kayang palitan ng ano pa mang bagay sa puso po namin. Mas mahalaga kundi ang laging makasama ka. Wala na ngang ibang minimithi ang puso ko.
ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Sabihin po natin, Panginoong Hesus, hindi kita kayang ipagpapalit sa anumang bagay meron sa mundong ito. Sa iyo lang ako may kapayapaan. Sa iyo lang ako may kapanatagan. Sa iyo lang ako may katiyakan. Panginoong Hesus, hindi ko kayang malayo sa iyo. Ikaw ang tanging buhay ko. Panginoong Hesus, salamat. Kung wala ka, Panginoong Hesus, sa buhay po namin, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng kalakasan. Salamat, Panginoong Hesus. Ni kailanman, hindi mo kami nakakalimutan. Kailanman, hindi kami nawawalan ng lugar sa puso mo. At tulad ng isang bata, na laging ang kanyang mga magulang ang may lugar sa puso niya. Panginoong Hesus, binubuksan ko ngayon ang pintuan ng puso ko at inaanyayahan ka na ikaw ang manahan, maghari, at patuloy akong samahan sa araw-araw kong buhay. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Panandalian tayong manahimik at sa ating pananahimik, hingin nyo kay Lord ang ibig nyo. Siya ang kumukup-kup sa iyo. Panginoong Hesus, dalangin ko po kung paano mo ipinatong ang iyong mga kamay sa mga bata para sila pagpalain. Dalangin namin ang kamay na yan ang siyang manatiling may hawak ng buhay namin. Kung paano pinagpala ang maliliit na bata na lumapit sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang mga kapatid ko sa bansang ito. Pagpalain mo sila at alalahanin araw-araw, Panginoong Hesukristo. Sa bansang ito, dalangin ko po, ang pagsasama mo ay mamalagi sa kanila. Salamat, Dakilang El Shaddai. Dinggin mo po araw-araw ang kanilang pagtawag at pananalangin, Dakilang Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Hindi ka namin kayang ipagpalit. Ikaw ang tunay na kayamanan sa bawat isa sa amin. Taas natin ang mga bagay na nais nating taas sa Panginoon. Panginoong Hesus, narito po aming mga kahilingan na alam po namin buhat sa mabuti mong puso, maawain at mapagmahal na puso ang aming mga kahilingan na ipagkakaloob mo sa amin. Kadalangin po namin, Dakilang El Shaddai, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, ipagkaloob mong kahilingan ng aking mga kapatid. Kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, para sa kanilang sarili, Panginoong Hesus, ipagkaloob mo, Dakilang El Shaddai. Ipagkaloob mo sa kanilang minimithi nilang buhay, ang isang maginhawa, payapat, masayang buhay, sagana, Dakilang El Shaddai. Pagkaloob mo po sa kanila. At patuloy kaming biyayaan lahat. Biyayaan mo sila sa dakong ito, Ama, sa bansang ito, Ama, sa kanilang paghahanap buhay, patuloy magandang kalusugan at kalakasan. Salamat, Dakilang Diyos namin na sa langit. Maghari ka sa amin sa pangitan ng paghahari ng iyong banal na Espiritu upang kami patnubayan
at patuloy akayin sa iyong liwanag, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus. Sa iyo, Ama, balik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa mga pagpapalang bigay mo sa amin ngayon at patuloy pagkakaloob. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain po sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigay. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang bigay. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y nalakas, ang dukha ay mayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y nalakas, ang dukha ay mayaman, ang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Amen. God bless us all. Salmo. Salmo. Wala. Di pa tayo tapos. Manatili po tayong nakatayo, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa ang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan.
Sila ay bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Tuesday and see you tomorrow. Bye.